Napalunok na lamang si Emmy, hindi niya namalayan ang biglang pagsulpot ni Hyde. Buong akala niya ay nasa silid na nila ito, sino po si Gray Mama? Puno ng kainozentehang tanong nito, pilit namang itinago ni Emmy ang kanyang kaba. Pinilit niyang ngumiti sa bata bago nagsalita, Gray. May sinabi ba akong Gray? Napanguso naman si Hyde, parang ganun po yung narinig ko, Mama. Awkward na lamang siya napangiti. Hindi niya moari kung anong sasabihin niya sa kanyang anak, namali ka lang siguro ng dinag, sabat ni Gray. Mahinahon ngunit wala itong Kenji tingiti. By the way, bakit ka nandito? May sasabihin po sana ako sa inyo eh. Nagkatinginan naman sina Gray. Ano iyon? Si Gray na ang nagtanong. Pwede po bang matulog sa room niyo po? Tabi po tayong lahat. Ngumiti ito na tila nagpapakyot. Muli namang nagtinginan sina Emmy at Gray. Namiss ko na po kayong katabi ni Papa Mama. Tila naman nakonsensya si Emmy sa tinuran nito. Bago pa siya makaimik, ay masuyong damante ang kamay ni Gray sa kanyang balikat. Nang mapatingin siya sa lalaki, ay binigyan siya nito ng sinserong tingin. Pagbigyan mo na ang bata. Mahina na lamang napabuntong hininga si Emmy, bago nito ibinalik ang tingin sa kanyang anak. Okay, tawagin mo si Hyde. Tabi-tabi tayong matutulog ngayong gabi. Kaagad namang nagningning ang mga mata ni Hyde sa narinig. Yahey! Napatalon ito sa labis na tuwa. Sasabihin ko kay Hyde. Humadjijak itong tumakbo patungo sa silid nilang magkapatid. Napangiti na lamang si Emmy, dahil sa simpleng kaligayahan ng kanyang mga anak. Puntahan ko lang sila. Palem ni Gray bago ito humakbang pasunod sa silid ng mga bata. Sinamantala naman iyon ni Emmy. Kaagad siyang nagtungo sa banyo, upang makapag-shower. Nang lumabas siya ng banyo, ay nakasuot na siya ng magkaternong kulay pink na pijama. Nadatnan niyang nakapwesto na sa kama ang dalawang bata. Tapos na rin silang maligo at nakabihis na ng pantulog. I'll just take a shower too. Tila nagpapalem na turan sa kanya ni Gray. Marahan naman niyang tinanguan ang lalaki. Mama, kwentuhan mo naman po kami. Tila naglalambing na saad ni Hyde, habang nagsusuklay siya ng buhok. Yes mommy. Please, I want to hear the story of the princess who saved the prince from danger. Ngumiti si Hyde sa kanyang ina na tila nagpapakyut. Sige na, higa na, kukwentuhan ko kayo. Yehey! Parehong pumalakpak ang dalawa dahil sa labis na galit. Mabilis ding nagtabi ang dalawa sa gitna ng kama. Tumabi naman si Emmy kay Hyde. Nagsimula ngang magkwento si Emmy. Tahimik namang nakinig ang dalawa sa kanyang kwento. Pinilit pinasigla ni Emmy ang kanyang tinig. Habang kinukwento siya kung paano sila nagkakilala ni Ashton Blumentritt, ay tila may kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Napakasakit isipin na iniwan na sila ni Ashton. The prince and the princess got married. Hindi man matatawag na kasal iyon, ngunit para sa kanya ay wala iyong kasing espesyal. Tumulo ang luha niya sa kanyang pisngi, ngunit kaagad rin niyang pinyunas iyon. Mabuti na lamang at hindi iyon napansin ng mga bata. The prince and princess became king and queen. And they live happily ever after together with their children. The end. Sandaling napalingon si Emmy sa banyo nang bumukas iyon. Mula roon ay lumabas ang fresh na hitsura ni Gray. Nakasuot ito ng puting t-shirt at kulay dark blue na pijama. Kasalukuyan itong nagpupunas ng buhok, nang lumabas ito ng banyo. Tila naramdaman nito ang paninitig ni Emmy, dahil bigla itong lumingon sa gawin niya. Bago pa makita ng lalaki ang pamumula ng kanyang pisngi, ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. May babies po sila, Mama. Napatikhim siya bago sumagot. Pakiramdam kasi niya ang nanuyo ang kanyang lalamunan. Oo anak. Nagkaroon sila ng kambal na prinsipe, at mayroon pa silang baby sa tummy ng queen. Wow! Just like us. We will soon have a newborn baby too. Nakangiti namang saad ni Hyde. Yes anak. Dahil dyan sleep na tayo. Kailangan yung matulog ng maaga, para lumaki kayo agad. Para kapag lumabas si baby, big boy na kayo. Then we will help you take care of the baby mommy. Marahan na lamang siyang napatango sa tinuran ng kanyang anak. Nakaguhit naman ang munting ngiti sa labi ni Gray, kasabay ng paglalakad nito palapit sa kama. Good night, mommy and daddy. Sandaling bumangon si Hyde, at binigyan sila ng halik sa labi. Ganon din ang ginawa ni Hyde.
Good night po mama at papa. Good night mga anak. Sweet dreams. Nang tuluyang makahiga ang mga bata, ay nahiga na rin si Emmy. Binuksan naman ni Gray ang lampshade. Pinatay din nito ang ilaw bago nahiga. Namayani ang katahimikan, hanggang sa tuluyan na silang lamuni ng antok maliban kay Emmy. Kanina pa tumatakbo sa isipan niya ang mga alaala ni Ashton Blumentritt. Tila muli niyang naramdaman ang pangungulila sa yumao niyang kabiyak. Aniya sa sarili, kung buhay lang ito sana ang kasama ng mga bata sa rides. Ito sana ngayon ang katabi nilang matutulog. Hindi niya naiwasang mapaluha, hiling niya, sana ay narito ang lalaki. Bakit gising ka pa? Tila bumalik siya sa realidad, dahil sa namamaos na tinig ni Gray. Kinalma naman niya ang sarili, upang huwag pumiyok. Wala, mahina niyang turan. Are you crying? Nagangat ito ng tingin at pilit siyang inaninag mula sa liwanag na nagmumula sa lampshade. Hindi naman naniwala ang lalaki. Napabuntong hininga ito bago nagsalita. Naaalala mo ba siya? Muli namang naglandas ang luha sa pisngi ng babae. Ganito kami noon. Tabi-tabi kaming matulog. Hindi niya naiwasan ang mapahikbi. Miss na miss ko na siya. Inabot ni Gray ang kanyang kamay. Please stop crying. If your husband is here, I'm sure, he won't be happy seeing you sad. Tila naman nahimasmasan siya sa narinig. Kaagad niyang pinyunas ang luha sa kanyang pisngi. Pinilit niyang kinalma ang kanyang sarili. Tama ka, mahal ako ni Ashton. Ayaw niyang nakikita akong ganito. Pinilit niyang ngumiti, at iwinaksi ang laman ng isip. That's right Emmy, tulog ka na. Thank you Gray. Hindi umimik ang lalaki, ngunit naramdaman niya ang mahinang pagpisil nito sa kanyang kamay. Hinayaan niya iyon hanggang sa tuluyan na siyang ginupo ng antok. Naalimpungatan si Emmy mula sa sunod-sunod na pagring ng kanyang cellphone. Inaantok ang diwa nitong kinapa ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Nang titigan niya ang screen ng kanyang cellphone, ay napag-alaman niyang si Tadeo Miguero ang tumatawag. Tado naman ang aga mo namang bulabugin ang kagandahan ko. Nang igala ni Emmy ang paningin, ay wala na siyang katabi. Kita na rin ang liwanag na tumatagos sa bintana. Mukhang tanghali na, ngunit sadyang inaantok pa rin siya. Gusto pang pumikit ng kanyang mga mata. Pasensya na lady, urgent po. Ano ba kasi yun? Tinatimad niyang tanong. Muli siyang bumalik sa pagkakapikit. Ngunit tuluyang nagising ang diwa niya sa sunod na tinura ni Tado sa kabilang linya. Lady, papunta na po dyan si Master Indigo. Bumalikwas ng bangon si Emmy. Hindi niya pwedeng makita ang mga bata. Baka magkwento sila at mabuko tayo. Lalo na at close pa naman sila ni Hyde. Kaagad siyang bumaba ng kama. Bago pa muling makaimik si Tado, ay muli siyang nagsalita. Hindi rin niya pwedeng makita si Gray. Malaking trouble ta. Mabilis ang hakbang nitong tinungo ang bintana ng silid. Marahan niyang hinawi ang kurtina upang sumilip sa labas. Kumabog ang kanyang dibdib nang makita niya ang paghinto ng kulay puting portion ni Dark Indigo. Nandito na si Indigo. Anong gagawin ko Tado? Naramdaman ni Emmy ang panginginig. Aniya sa sarili, tiyak na malaking gulo kapag nabuking ang ginagawa niya. Pupuntahan kita lady. Kahit papaano tila nagkaroon siya ng lakas ng loob. Tila gumana ang kanyang utak. Wala siyang sinayang na sandali. Mabilis ang hakbang niyang lumabas ng silid, at tinungo ang kusina. Kulang na lamang ay tumakbo siya, upang agad na makarating roon. Nabuhayan siya ng pag-asa nang marinig niya ang tinig ni Hyde. Hyde! Hyde! Nang pumasok siya sa kusina, ay nadatnan niya ang kambal sa mesa. Nakalingon ang mga ito sa gawi ng pintuan. Tila inaabangan nila ang kanyang pagpasok. Marahil ay narinig ng mga ito ang pagtawag niya. Good morning mama. Good morning mommy. May tig-isang baso ng gatas sa harap ng mga ito. May nakahanda na ring sinangag, bacon, ham sausage. Mayroon din pancake sa harap ng dalawa na may bawas na. Nang igala niya ang paningin sa kusina, ay nabigo siyang mahanap si Gray. Good morning mga anak. Nasaan ang papa nyo? Bago pa makaimik ang kahit sinuman sa kanila, ay bumukas ang pinto ng kusina. Pare-pareho silang napalingon roon. Iniluwan ng pinto ang humihingal na si Tadeo Miguero. Tatay Tado, gumuhit ang ngiti sa labi ni Hyde. Gumuhit naman ang pilit ng ngiti sa labi ni Tado. Gusto nyo bang sumama sakin?
Punta tayo sa Aunt Natasha nyo. Nagkatinginan ang dalawang bata. Tumindi ang kabang nadarama ni Emmy, nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Mukha namang hindi yun napansin ng mga bata. Tara na, puntahan natin ang Aunt Natasha ninyo. Hindi umimik ang kahit sino man sa kanila. Sige na, sumama na kayo sa tatay Tado nyo. Pinilit ni Emmy ang ngumiti. But mommy, Daddy told us that we're going somewhere. Hindi tayo matutuloy anak. Rest muna si mommy today. Hindi nito inalis ang kanyang pekeng ngiti. Nagsisimula na ring mamuo ang pawis nito dahil sa pagkabalisa. Masama ba pakiramdam mo mama? Alagaan ka na lang po namin. Yes mommy, we will just take care of you. Mabilis siyang umiling. Aniya sa sarili, mukhang mali pa yata siya ng napiling alibay. Hindi mga anak, ayos lang ako. Gusto ko lang mag-rest, pero okay lang ako. Bago makaimik ang dalawa, ay muli siyang nagsalita. Hindi nyo ba nami-miss ang Auntie Natasha nyo? Pinilit niyang tamisan ang kanyang ngiti. Na-miss po. Kung ganun, tara na. Mabilis na sabat ni Tado. Doon nyo ipagpatuloy ang agahan ninyo. Masarap pa naman magluto si Lady Natasha. Marami ring chocolates sa fridge nila. Nagningning ang mga mata ni Hyde sa narinig. I love chocolates. Ako rin. Tuluyan na ring napangiti si Tado. Kung ganun, tara na. Matamis ang ngiti ng dalawang bata na bumaba ng upuan. Nang buksan ni Tado ang pinto, ay nagpatiuna na ang mga ito sa paglabas. Bago sila tuluyang lumabas, ay bumaling si Tado kay Emmy. Ginawaran niya ito ng tingin na tila ba nagsasabing siya na ang bahala sa mga bata. Muling tumunog ang doorbell. Sige na, umalis na kayo. Nang makalabas ng pinto ang tatlo, ay kaagad niyang iginala ang paningin. Nasaan na ba si Gray? Ugong ng kanyang isipan. Hindi ito pwedeng makita ni Dark Indigo. Muli niyang narinig ang tunog ng door, kaya naman lalo siyang nataranta. Hindi niya malaman kung hahanapin ba niya si Gray, o pagbuksan ng pinto si Indigo na kanina pa nagdo-doorbell. Emmy, kumabog ng malakas ang kanyang puso. Hindi siya pwedeng magkamali. Boses iyon ni Dark Indigo. At nagmumula ang tinig nito sa sala ng bahay. Saktong bumukas ang pinto ng laundry area. Lumabas mula roon si Gray na may hawak na laundry basket. Bago pa makahuma ang lalaki, ay mabilis ang hakbang niyang lumapit rito. Umawang naman ang bibig ng lalaki. Bago pa may lumabas na salita sa bibig nito, ay mabilis na tinakpan ni Emmy ang kanyang bibig. Dumating yung pamangkin ni Ashton. Kailangan mong magtago. Mahinang turan niya rito. Emmy, taranta niyang hinila si Gray patungo sa mesa. Kaagad rin niyang kinuha ang hawak nitong laundry basket. Walang imak namang sumunod si Gray, nang marahan niya itong itulak patungo sa ilalim ng mesa. Mabuti na lamang at mayroon itong sapin na mahabang mantle. Matatakpan nito ang nakatagong si Gray. There you are, Emmy. Pinilit namang itinago ni Emmy ang kaba, nang humarap siya sa pinagmulan ng tinig. Indigo. Kunwari ay nagulat siyang makita ito. Kanina pa ako dumating. Pinilit na lamang ngumiti ni Emmy. Pasensya na, hindi ko namalayan. Ilang beses na akong nag-doorbell. At kanina pa kita tinatawag. Pasensya na, may ginagawa kasi ako. Noon na napansin ni Indigo ang hawak niyang laundry basket. Naglalaba ka. Bago siya makaimik, ay muli itong nagsalita. Hindi ba masyado pang maaga para dyan? Ah hindi, mabilis siyang umiling. Inilagay ko lang yung maruming damit sa laundry area. Marahan naman itong tumango. Tila naman naniwala ito. Where's the kids? Pinuntahan nila ang Auntie Natasha nila. Marahan itong tumango kasabay ng paggala nito ng paningin sa loob. Ano palang sadya mo? Ba't ka nandito? Naging dahilan iyon upang mapalingon sa kanya ang lalaki. To pay you a visit. Alanganin namang ngumiti si Emmy. Ang aga mo naman yata. Actually, kagabi ko pa sana balak pumunta, kaso sobra akong napagod, kaya inagan ko na lang ang pumunta. Nanlaki ang mga mata ni Emmy, nang umupo ito sa upuan. Aniya sa isip, kapag umayos ito ng upo, ay tiyak na mas asagi nito si Gray. Kumain ka na ba? Pinilit ni Emmy ang ngumiti. Hindi pa ako nagugutom. Bago pa makaalma ang lalaki, ay inunahan na niya ito. Indigo, pwede ba kitang utusan? Pinilit niyang tamisan ang kanyang ngiti. Of course. Pwede mo ba akong ibili ng? Napahinto siya sa pagsasalita.
Inisip niya kung anong pwede niyang ipabili rito, maaari itong matagalan. Anong ipapabili mo? Magpapagrocery sana ako eh. Gumuhit ang nahihiyang ngiti sa labi nito. Kaagad namang tumayo si Indigo. Oh, I forgot. May dala akong groceries. Nasa loob ng sasakyan. Tila nanlumo si Emmy sa narinig. Sandali lang at kukunin ko. Hindi na siya hinintay na magsalita ng lalaki. Kaagad itong humakbang at tinungo ang pinto. Kaagad namang sumunod sa kanya si Emmy. Bago sila makalabas ng kusina, ay muli pang nilingan ni Emmy ang pinagtatagwa ni Gray. Nagtama ang kanilang mga mata. Sinenyasan siya ni Emmy na umalis doon at magtago. Ilang hakbang na lamang ang layo nila sa pinto, nang huminto si Indigo. Tila na estatwa ito sa kanyang kinatatayuan. Nang sundan ni Emmy ang tingin ng lalaki, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatuon ang atensyon ni Dark Indigo sa kulay puting rubber shoes. Mariin na lamang na napapikit si Emmy. Naloko na, ugong ng kanyang isipan, at tila tumalon ang puso niya sa katanungang binitiwan ni Indigo. Who owns it, Emmy?